Tapos na ang panahon ng green card sa Amerika. Itinitigil na ng Estados Unidos ang Diversity Visa Program na mas kilala bilang raffle ng green card. Ayon kay kalihim ng Homeland Security ng United States na si Kristi Noem, ang desisyong ito ay dahil sa pamamaril sa Universidad ng Brauna. Lumabas na ang namaril ay pumasok sa Amerika gamit ang green card na napanalunan sa raffle. Ayon sa White House, hindi na magpaparaffle ng green card ang Amerika at sa halip ay inaalok na bumili ng golden card mula kay Donald Trump. At ang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang naging dahilan lang para maisakatuparan ang matagal ng banta ni Trump dahil matagal na siyang tutol sa programa ng raffle ng green card. Noong 2017 sa kanyang unang termino bilang Pangulo, iginiit ni Trump na ipatigil ang programang ito. Dahil noon, ang isang driver ng pickup ay sumampa sa bike lane. Binangga ang mga tao at binangga rin ang isang school bus at ang driver na yon ay may green card din. Ano na ang susunod? Tuluyan na bang ipapasara ni Trump ang green card program na naging popular sa Amerika sa nakaraang 30 taon? Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad naglalathala ng napapanahong balita. Pansamantalang pinatigil ni United States President Donald Trump ang Green Card Lottery matapos ang pamamaril sa Brown University. Ang suspect sa pag-atake, ang Portuguese na si Neves Valente, ay sinasabing pumasok sa Amerika gamit ang programang ito. Kagabi, sinabi ng kalihim ng Homeland Security ng Estados Unidos na si Christina M. at ikinuwot ko, ayon sa utos ni Pangulong Trump, agad kong iniuutos sa United States Citizenship and Immigration Services na ipatigil ang programa. Diversifikasyon, isa. Diversifikasyon Lottery. Ginagawa ito upang hindi mapahamak ang mga Amerikano dahil sa mapaminsalang programang ito. Binanggit ng ministro ang umano'y pamamaril sa Universidad ng Brown at sinabing, hindi dapat pinayagan ang taong ito na makapasok sa ating bansa dahil dito ipinasara ang green card na programa. Paalala, si Neves Valente, 48 anyos na taga-Portugal, ay pinaghihinala ang sangkot sa pag-atake sa Universidad ng Brown. 2 estudyante ang naging biktima ng pamamaril sa paaralan at 9 na iba pa ang nasugatan. Pinaghihinalaan din ang Portuguese sa pagpatay sa isang propesor ng Massachusetts Institute of Technology. Si Neves Valente ay natagpuang patay noong Disyembre 18, Huwebes, na may tama ng bala at ngayon pinaniniwalaan na nagpakamatay siya. Ayon sa mga autoridad ng Estados Unidos, dumating ang Portuguese sa Amerika noong 2017 sa ilalim ng immigration program na Diversifikasyon, isa. Yun ang green card lottery noong unang termino ni Trump. Gusto ko lang banggitin na ang mga nanalo sa lottery ay nakakakuha ng immigration visa papuntang Amerika na nagbibigay ng karapatan para makuha ang status ng permanenteng residente. At mahalagang banggitin na lahat ng nanalo ay masusing sinusuri bago sila papasukin sa Estados Unidos ng Amerika. Kaya naman ang kasalukuyang desisyon ni Trump na itigil ang green card program ay parang nagkaroon lang siya ng dahilan para gawin ito. Sa kabilang banda, medyo kakaiba rin ang kwento ng mismong bumaril. Kasi, ayon sa ulat, dumating si Neves Valente sa United States noong 2000 para mag-aral sa mismong Brown University. At pumasok siya sa bansa gamit ang student visa noon. Pero hindi tinukoy kung saan nagpunta ang Portuguese. Matapos niyang magtapos ng pag-aaral, hanggang sa makuha niya ang green card noong 2017. Ibig sabihin, posible na sa lahat ng panahong iyon ay nanatili siya sa Estados Unidos. Si Donald Trump mismo ay matagal nang tutol sa programa ng raffle ng green card. Noong 2017 sa unang termino niya bilang Pangulo, hiniling ni Trump ang pagbuwag ng programang DB-1. Noon, naganap ang pag-atake sa New York nang sumampa ang driver ng pick-up sa bike lane, binangga ang mga tao at isang school bus. Kinilala ng United States Pulisya bilang teroristang atake ang pag-ataking pumatay ng 8 tao. At ayon sa mga autoridad ng United States, ang umatake ay isang imigrante mula sa Uzbekistan na si Fula Saipov at dumating siya sa United States sa pamamagitan ng Immigration Program isa, yung tinatawag na Green Card Lottery. Oo, nakakabahala talaga ang balita at naiintindihan ko na maraming tao ang napapagod ang utak dahil sa dami ng impormasyon. Normal lang mapagod dahil sa matinding stress na nararanasan natin. Sa totoo lang,
Kung nararamdaman mo na parang nasa sukdulan ka na parang naubos na ang iyong lakas at wala nang nagpapasaya sa'yo, may mga rekomendasyon ako para sa'yo. Ito ang YouTube channel ni Bobby Rapsay, isang channel ng isang napakagaling na psychologist na walang ginagamit na komplikadong termino. Sa pamamagitan ng mga balita na lumalabas araw-araw, ipinapaliwanag niya ang mga mahihirap na prosesong psikolohikal at nililinaw kung ano ang nangyayari sa atin. Naglabas siya ng magandang episode tungkol sa kung bakit tayo napapagod kahit walang trabaho at paano ito malalampasan. Ang link sa YouTube channel ni Bobby Rapsay ay nasa description ng video na ito. Pumunta, mag-subscribe at panoorin ang mga bagong episode dahil sobrang kapaki-pakinabang at nakakatulong ang mga ito sa pag-iisip mo. At tayo naman ay magpapatuloy. Paalala, ang Green Card Lottery ay inilunsad sa Amerika noong 1900 at pinapatakbo ng kagawaran ng estado. Pwedeng sumali sa lottery ang mga mula sa bansang may emigrasyon papuntang Amerika na di lalampas sa 50,000 kada taon. Ang lottery ay nagbibigay ng hanggang 55,000 visa taon-taon para sa mga mamamayan ng mga bansang ito. Karaniwang pwedeng maging mamamayan ng Amerika ang green card holders matapos ang 5 taon. Sa lottery para sa visa noong 2025, humigit kumulang 20 milyong tao ang lumahok at mahigit 131,000 katao ang naaprubahan para sa visa, kabilang na ang mga miyembro ng pamilya ng mga nanalo sa lottery. Pagbalik ni Donald Trump sa White House, sinimulan ng Amerika ang paghihigpit laban sa ilegal na emigrasyon. Kasama sa mga hakbang ang deportasyon ng ilegal na migrante at pagtaas ng bayad sa working visa. At mahigit 1 linggo na ang nakalipas, inilunsad ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ang isang programa ng American Visa para sa mga mayayamang dayuhan na kayang magbayad ng hindi bababa sa $1 milyong para makuha ito. Ang programang Golden Card ni Donald Trump, siyempre, ay nangangako ng mabilisang pagkuha ng permanenteng paninirahan sa Amerika at mangangailangan ng bayad na $1 milyong na ayon kay Trump mismo ay patunay na ang isang tao ay magdadala ng malaking benepisyo sa Estados Unidos. Sabi ni Trump, ang Golden Card ay para sa mga mataas na kwalipikadong espesyalista. Nang ipinakilala ni Trump ang programang ito, inihalin tulad niya ang Golden Card sa Green Card na nagbibigay daan sa mga imigrante ng iba't ibang kita na permanenteng manirahan at magtrabaho sa Estados Unidos. Gayunpaman, ayon sa maraming eksperto, ang mga programang ito ay mahirap ikumpara dahil ang pagkuha ng Golden Card ay lumalabag sa prinsipyo ng katarungan at nagbibigay ng kalamangan sa mga mayayamang tao. Pero wala namang pakialam si Trump doon. Noong Disyembre 6, sinabi ni Christina M., kalihim ng Homeland Security ng United States na balak ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump palawakin ang pagbabawal sa pagpasok ng mamamayan mula sa mahigit 30 bansa. Ipinatupad ang limitasyong ito matapos akusahan ang isang lalaki mula sa Afghanistan sa pamamaril sa 2 sundalo ng National Guard malapit sa White House. Ang pagpapalawak ay base sa pagbabawal ng Administrasyong Republikano noong Hulyo na nagbawal sa pagpasok ng mamamayan mula sa 12 bansa sa Estados Unidos at nagtakda ng limitasyon sa 7 iba pang bansa. Matapos ang pamamaril sa White House, pinalakas na ng administrasyon ang mga paghihigpit para sa 19 na bansa mula sa orihinal na listahan ng pagbabawal sa pagpasok, partikular na para sa mga mamamayan ng Afghanistan, Somalia, Iran at Haiti. Noong Nobyembre 28, inihayag ni Trump na ipagpapaliban ng kanyang administrasyon ang migrasyon mula sa lahat ng bansa sa ikatlong mundo. Matapos ang pag-atake sa mga sundalo ng National Guard malapit sa White House, CP, ipagpapaliban ko ang migrasyon mula sa lahat ng bansa sa ikatlong mundo para bigyang daan ang Estados Unidos na makabawi. Itigil ang lahat ng milyong ilegal na pagkilala ni Biden, kabilang na ang mga pinirmahan gamit ang panulat ni Joe Biden, at alisin ang sinumang hindi tunay na asset para sa Estados Unidos. Noon din, nanawagan si Trump na magsagawa ng malawakang at masusing pagsusuri sa bawat green card, CP, para sa bawat dayuhan mula sa bawat bansang nagdudulot ng kaguluhan. Patuloy pa rin ang laban ni Trump kontra sa mga migrante. Mga kaibigan, kung nakatulong sa inyo ang episode na ito, suportahan ninyo ang channel sa pamamagitan ng donasyon o subscription gamit ang mga link sa video description. Yun lang muna, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.